Because you can't manage to have two families. You ruined a lot of people. You don't realize it, especially the kids. I don't care if you left me, but the kids are so important. They need you, but where are you? Hindi lahat ng babaeng iniwan ay nasisira. Ang iba mas tumitibay. Ito ang kwento ni Grace Mondina, isang ina, isang manggagawa, at isang babaeng piniling mahalin ang sarili matapos ang isa sa pinakakontrobersyal at pinakapinag-usapang hiwalayan sa mundo ng social media. Si Grace ay ipinanganak at lumaki sa Pilipinas. Ang kanyang ina ay mula sa Visayas at ang ama niya ay taga Iloilo. Lumaki siya sa isang pamilya na nagtuturo ng disiplina, sipag at pananampalataya. Nag-aral siya sa Notre Dame School for Girls sa Cotabato at nanirahan sa Iloilo ng isang taon kung saan natutunan niya ang Tagalog bago lumipat sa Amerika sa edad na 10 kasabay ng pamilya matapos manalo ang kanyang half-brother sa isang dancing contest. Ang paglipat sa Amerika ay isang malaking pagbabago, ngunit ipinakita ni Grace ang determinasyon na magtagumpay sa bagong kapaligiran. Pagdating sa Amerika, unti-unti niyang sinimulan ang kanyang buhay. Nag-aral, nagtrabaho at naging bahagi ng komunidad ng mga Pilipino sa Amerika. Dito rin niya nakilala si Joel Mondina. Ang kanilang simula ay simple, paggawa ng mga video para sa kasiyahan at bonding ng pamilya. Hindi nila inakala na ang mga simpleng prank at nakakatawang eksena ay magiging viral at kikilalanin ng buong bansa. Si Joel na kalaunan ay nakilala bilang pambansang kolokoy ay mabilis nakakuha ng following dahil sa kanyang nakakatawa at palabirong personalidad. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Mal, What? alam mo bang nag-iisa ka lang sa puso ko? Ano-anong sinasabi mo dyan? Totoo nga, nag-iisa ka nga sa puso ko eh. Hindi ka ba nalulungkot? Gusto mong maghanap ako ng kasama mo? Unggoy! Dami mong alam. Si Grace naman, bagamat tahimik sa simula, ay naging sentro ng dynamic ng mga video. Ang kanyang mga reaksyon sa mga prank at biro ni Joel ay nagbigay kulay at karisma sa mga content. Sa una, ito ay simpleng pagpapakita ng totoong buhay ng isang Pinoy pamilya sa Amerika. Pagtatrabaho, pag-aalaga sa anak, at pananatiling konektado sa kultura ng kanilang pinagmulan. Ngunit habang lumalaki ang audience, lumalaki rin ang pressure. Ang kanilang buhay ay unti-unting naging content at ang pribadong mundo ay unti-unting naging publiko. Sa mahigit 2 dekada, tila masaya at maayos ang pamilya. Ngunit sa likod ng kamera may mga tensyon, pagkakaiba sa pananaw at mga pinipiling hindi ilahad sa publiko. Ang pagsubok ay nagsimula nang ang pressure at mga personal na desisyon ay mag-udyok sa kanilang relasyon na masalubong ang mabigat na hamon. Noong 2022 nagbago ang lahat. Sa isang vlog na pinamagatang Peace of Mind, inamin ni Joel na hiwalay na sila ni Grace. Kasabay nito, inihayag niya na mayroon na siyang bagong partner at pamilya. Para sa publiko, ito ay shock. Para kay Grace, ito ay simula ng tahimik, ngunit mabigat na laban. Wala na po kami ni Marites. And kung tatanungin nyo naman po, am I with someone else? Yes, I'm with someone else now. We're happy. Masaya kami. At hindi naman po ako nagsisisi na nangyari yon. Kasi nga, marami po kasing bagay, mga kaibigan. I know, every time you guys see me on social media, me and Marites, parang such a perfect relationship, di ba? Ang dami-daming nagsasabi. That's social media, mga best friends. Isang laban sa emosyon, reputasyon at katatagan bilang ina at babae. You remember that time when I was pregnant with Aaron? I was so pregnant. I was working 2 jobs and you were cheating on me. I found this out later. You were cheating on me. And you, your brother, your mom went to go see that lady, that girl that you were cheating with. You guys went to LA to have lunch with her. Gosh, I can't believe it. And then all this time with you and Don Shireen Esguerra, your parents supported your infidelity. I mean, you guys were together for a long time. You, your family, your parents, your friends, you guys all bonded. You guys supported him. They supported you for your infidelity.
And I was told that when your mom found out that you were cheating on me, they said that she was so happy that you were cheating on me. So how can you say that hindi sila konsentidor? How can you say that? Whatever you do, they support you, even if it comes to breaking up your family. Habang si Joel ay patuloy na bumuo ng bagong buhay at nagpo-focus sa content creation para sa bagong pamilya, si Grace ay humarap sa realidad ng pagiging solo parent. Siya ang pangunahing nag-aalaga sa 3 anak nila, 2 sa kanila ay may special needs, at sabay na nagtatrabaho ng full-time sa Amerika. Walang camera, walang audience, walang monetization, tanging katotohanan at sakripisyo. Kasabay ng hiwalayan, umusbong ang mga akusasyon sa social media. Inakusahan si Grace na mayroon na siyang bagong relasyon bago pa man natapos ang kanilang legal na paghihiwalay. Ang mga paratang na ito ay kumalat sa social media, nagdulot ng hatol mula sa publiko, at naging sanhi ng online harassment. Ngunit noong 2025, lumabas ang katotohanan sa korte. Na-dismiss ang cyber libel case laban kay Grace at napatunayang walang basihan ang mga paratang. Siya rin ang nagsampa ng mga kaso laban sa mga taong gumagamit ng dummy accounts, bots at coordinated harassment upang sirain ang kanyang reputasyon. Para sa marami, parang ganti ito, ngunit para kay Grace, malinaw ang mensahe. Hindi ito revenge, ito ay proteksyon para sa sarili at pamilya. Pagpasok ng 2026, tahimik ang aura ni Grace. Sa kanyang mga social media posts, isang salita ang paulit-ulit, unbothered. Sa isang video sinabi niya, healthy, rich, manifesting, glowing, and unbothered. Isa lamang itong simpleng mensahe, ngunit simbolo ito ng kanyang pagbangon at katatagan. Sa kabila ng kontrobersya, walang gulo. Walang dramatikong post. Ang tahimik niyang pagpapatuloy ng buhay ay sapat na pahayag. Ngunit kasabay ng katahimikan ni Grace, isang mabigat na balita ang gumimbal sa publiko. Si Joel Mondina ay may cancer. Noong huling bahagi ng 2025, inamin ni Joel sa social media na siya ay dumaraan sa sunod-sunod na chemotherapy cycles. Makikita sa kanyang mga post ang pisikal at emosyonal na epekto, panghihina, pagkapagod, at ang bigat ng pakikibaka sa isang karamdaman na nakamamatay. May mga araw na halos wala siyang lakas, may mga gabi na kailangan ng matinding tapang para bumangon, at bawat araw ay paalala ng kahinaan at mortality. Humiling siya ng panalangin at suporta mula sa publiko, at sa unang pagkakataon matapos ang kontrobersyal na hiwalayan, muling nakita ng publiko ang isang tao na tunay na nagdurusa, hindi isang karakter sa vlog. Muli na bumaling ang lahat ng mata kay Grace. Magbibigay ba siya ng reaksyon sa kalagayan ng dating asawa? Magsasalita ba siya tungkol sa cancer? Ngunit nanatiling tahimik si Grace. Wala siyang patutsada, walang pahayag laban kay Joel, at walang dramatikong post sa social media. Sa halip, nagpatuloy siya sa trabaho, sa pag-aalaga sa mga anak at sa pagpapanatili ng katahimikan sa kanyang buhay. Ang tahimik niyang pamumuhay sa gitna ng kontrobersya at sakit ng kanyang dating asawa ay hindi kawalan ng damdamin, kundi isang malinaw na pahayag ng emotional maturity at dignidad. Ngayong 2026, malinaw ang landas ng dalawa. Si Joel ay patuloy na lumalaban sa cancer, dumaraan sa chemotherapy, humihingi ng panalangin at suporta, at umaasang makakabalik sa normal na buhay. Samantalang si Grace ay patuloy na namumuhay ng tahimik, walang bagong ipinapakilalang partner, walang gulo sa social media, nakatuon sa sariling pag-unlad at pagpapalaki ng kanilang mga anak. Isa siyang babaeng financially independent, matatag, at pinili ang katahimikan bilang sagot sa lahat ng intriga. Ang kwento nila ay hindi lamang tungkol sa hiwalayan o sakit. Ito ay kwento ng dalawang uri ng laban, isang laban sa sakit ng katawan at isang laban sa sakit ng nakaraan. Isa sa publiko nakikita ang drama at intriga. Ngunit sa likod ng kamera, ang tunay na lakas ay ang kakayahang bumangon, manatiling matatag at ipakita na ang sarili ay mas mahalaga kaysa sa opinyon ng iba. Si Grace Mondina, sa kabila ng kontrobersya, paninira at sakit ng ex-husband, ay nanatiling buo, malaya at unbothered, isang babaeng pinili ang katahimikan at kapayapaan bilang pinakamalakas na pahayag sa mundo ng social media.